Sinasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ephesians 2 verse 10. Ang Panginoon, nilikha tayo nung paman, hindi pa tayo nabubuhay, ipinaghanda na tayo ng mga mabubuting gawa na naka-assign po para gawin natin. And we are meant to be good, to do good, and to be kind. Kindness is its own reward. Yun lang gumawa tayo ng mabuti, yun po ay isa ng malaking gantimpala sapagkat sa paggawa natin ng mabuti, hindi tayo nagkaroon ng oras para gumawa ng masama. Therefore, yun palang reward na. But God is so kind that He even rewards kindness with more rewards, with surprisingly wonderful rewards, and with amazingly inconceivable rewards. How kindness to the poor gave life to 2 dead people is the interesting focus of our attention today. Dahil sa kanilang kabutihan ng 2 taong ito sa mga kapuspalad, sa mga mahihirap, nagkaroon sila ng kamanghamanghang gantimpala mula sa Panginoon. Ang atin pong pag-aaral pinamagatang how kindness can extend your life. Dear Lord, we thank you that you are kind. We thank you that you are good to us. Salamat Panginoon, kayo po'y mabait at mabuti. At kami tagatanggap na yung mga kabutihan. Sa aming pagbubulay-bulay na yung salita, ipahiwatig, linawin at ituro nyo sa amin Panginoon kung ano ang personal application nito sa aming buhay. Humihingi kami na kayo ang maging tagapagsalita, mangusap kayong may kapangyarihan, paglinawin niyo po ang aming isip, bigyan niyo kami ng kapayapaan at nang sa gayon wala kaming ibang pagtuunan ng pansin kundi kayo lamang. We surrender every thought at the feet of Jesus and we ask you, Father, to speak powerfully. Use your servant as your footstool, as your instrument, but be the speaker, O God. We seek only you. We don't want to hear a human voice. And we ask you to speak powerfully. Nawa, Panginoon, sa aming pagtitipon, kayo rin po ang manaig sa aming puso, sa aming kapaligiran. Frustrate, Lord, destroy the presence and work of evil in our midst. At anumang balak ng masasamang espiritu, masasamang tao, laban sa iyong mga anak ngayon, inyo pong sugpuin sa pamamagitan ng liwanag ng iyong anak na si Jesus. Itinatagubilin din namin sa iyo maging aming mga mahal sa buhay, mga tinatangkilik, mga tahanan na di namin nakikita ngayon. Kayo rin po ang maging tagapag-ingat. At nawa ang puso namin ngayon matamnan ng iyong salita. Mamunga ito ng mabubuting gawa. Speak, Father, to your people. We are the sheep of your pasture, your church, your nation. May your words give us enlightenment. In Jesus' mighty name we pray. How kindness can extend your life. It's a very interesting aspect of life, that life can be extended even in a miraculous way. Tingnan po natin ang kaso ng isang babaeng napakagabuti sa mga mahihirap, lalong-lalo sa mga balo. Tabitha, from death to life. In fact, Tabitha from physical death to physical life. Acts chapter 9 verses 36 to 41. In Joppa, there was a disciple named Tabitha, which when translated is Dorcas, who was always doing good and helping the poor. About that time she came sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, "Please come at once." Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying, and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called the believers and the widows and presented her to them alive. Isang kamanghamanghang istorya na kung minsan pag binabasa na lang natin lagi, parang nawawalan na siya ng magic.
para tayo magulat. Pero nawa, hindi ganun ang maging attitude natin when we're reading. Because this is a wonderful, wonderful, earth-shaking story. So isang babae, si Tabitha, translated name Dorcas, was always helping the poor. Ang kanya pong area of helping ay mga widows. Hindi natin alam kung siya man ay widow, hindi natin alam. Ang alam natin, siya ay masipag at may konting kaya. She died. Namatay ang matulungin. And because Peter was known to be an instrument of the Lord for many miracles, and Peter was in a nearby place, the brethren called Peter. Ipinasundo, ipinatawag. Pumunta po kayo dito agad-agad. Yun ang kanilang pakiusap kay Peter. And so Peter went. Meanwhile, yun pong bangkay ng babae ay nilinis, hinugasan, binihisan at inilagay doon sa isang kwarto sa taas ng bahay. The upper room. So may kaya. Kasi yung mga walang kaya, yung kanilang bahay, pagpasok mo, nandun na nakatira yung mga hayop sa loob, tapos may konti lang na hakbang ka, mga 2-3 hakbang, meron silang tulugan na mataas ng konti sa tulugan ng mga hayop, doon na sila. Pero yung mga may kaya, meron pang upper room. So may kaya itong si Tabitha. And the widows were all there, and they stood around Peter crying, showing Peter Exhibit A of Tabitha's goodness. Itong mga nag-iiyakan na to at mga nalulungkot at nagluluksang mga balo, ipinakita nila kay Peter yung kanilang mga damit, mga shawl, mga bagay-bagay na tinahi, hinabi, ginawa ni Tabitha para sa kanila. Kung kayo kaya ang biglang namatay, ano kaya ipakita ng mga tao sa mga darating? Listahan ng utang? Mga listahan ng sama ng loob? Pero sila ipinakita, eto mga ginawa niya nung nabubuhay pa siya. Sobrang nabagbag ang dami nitong si Peter. Sabi niya, kawawa naman itong mga balo na ito. Nawala na sila ng champion, nawala na sila ng tagabigay, ng tagatulong. So sabi, magbabaan nga kayong lahat. Labas, labas, labas. Manaog kayo. And Peter went down on his knees and prayed for Tabitha. At inutusan itong bangkay, Tabitha, bangon! At bumangon ang bangkay na ito. And Tabitha came back to life. Yan ang storya. Ngayon, anong kinalaman natin dyan? Kaya ang tinanong ko kanina, kung tayo ang biglang sumakabilang buhay, ano kaya ang pag-uusap-usapan ng mga nakikipaglamay? Siguro yung mga nakikipaglamay, may mabuti-buti pang masasabi, pero yung mga hindi nakipaglamay, yung mga ayaw pumunta, ano naman kaya ang dahilan? Isang babae na dahil matulungin sa mga kawawa, lalo na sa mga balo, binigyan ng extension ng buhay. Na-extend pa siya. Mayroon naman isang lalaki. Let's take a look at Cornelius. From life to life din, tulad ni Tabitha. Kaya lang ito, from physical life to eternal life. Dati from physical death to physical life. Itong si Cornelius, hindi naman namatay, pero nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi po sa John 5:24, I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. So tayo po palang mga buhay pa, para makaiwas tayo ng tunay na kamatayan, dapat ay may mangyari sa atin. Pakinggan ang salita ni Kristo, paniwalaan siya, at mula sa sitwasyon natin ngayon, malilipat tayo sa buhay na walang hanggan. Mamatay man ang katawan natin, yung katawan lang ang namatay, pero ang espiritu hindi. Lumipat lang from this life to the next life. Because the saved won't be judged. And the saved won't die anymore. Acts chapter 10 verses 1 to 5, kasaysayan ni Cornelius. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God. How often? Regularly. One day at about 3 p.m, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. Ano nga ba naman ang inyong mararamdaman kung may biglang anghel na sumulpot sa inyong harapan? What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now, send men to Joppa to bring back a man named Simon,
who is called Peter. Ito na naman, nasangkot na naman si Peter. And this is all in the same area, no? The western seaboard of Israel, bordering the Mediterranean Sea. So itong si Cornelius, though a Roman officer, gave generously to the needy. Ito ang nakita natin sa kanya, dalawang katangian. Madadasalin sa tunay na Diyos, bagamat siya isang Roman, heathen, pagan, Gentile Roman officer. Pero madadasalin siya regularly, and he gave generously to the needy. So an angel of the Lord appeared to him. Sabi ng anghel, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Send for Peter. Anong kinalaman ni Peter? Meanwhile, habang nangyayari ito, kasabay, slightly before, thereabouts, itong si Peter nagkaroon ng vision. Ano po yung vision niya? Nagutom siya at gutom na, pero habang naghahanda pa ng pagkain sa baba, nahigada naman siya sa upper room. This time yung upper room na walang bubong, parang terrace lang at merong habong lang yan para hindi ka masyadong mainitan. At nagkaroon siya ng vision, lahat ng mga ipinagbabawal na pagkain sa mga Hudyo ay nandun at nalalaglag galing sa langit at yun ay kinolekta ng isang tela na parang nung inipon ay nagmukhang parachute na nasa loob lahat yung mga laman at dinadala sa kanya pababa. At sabi nung boses, Peter, kumain ka, pagkakainin mo lahat yan. Sabi ni Peter, Lord, hindi po ako pwedeng kumain ng maruming pagkain. Sapagkat sa kanila, marumi yun. Lahat ng mga bawal, siguro mga talangka, mga hipon, mga hito, mga chicharong bulaklak, bopis, lahat siguro nandun yung kinakain natin lagi. Ano? Sabi ng Hudyo, hindi ko po pwedeng kainin, unclean. Sabi naman ng boses, don't dare to call unclean what God calls clean. At ano pa ang naging kahulugan pala nun? Sapagkat ang mga Hudyo hindi kumakain yan, isa sa mga dahilan kaya hindi sila pwedeng pumasok sa bahay ng mga Gentile, makisalamuha at makisalo sa hapagkainan sapagkat pag inihain yun, anong gagawin nila? Hindi sila pwedeng kumain. Kaya nagiging dahilan para lalong wag silang makisalamuha. Yun pala, ito inihahanda si Peter. Inihahanda si Peter dahil sabi kay Cornelius, magpadala ka ng mga tao, ipasundo mo doon sa address na ito, si Peter, Simon, also called Peter. At anong mangyayari? Acts 10:19-22. While Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, 3 men are looking for you. So get up and go downstairs. Do not hesitate to go with them, for I have sent them. So nagpadala itong si Cornelius ng mga tao para sunduin si Peter. Si Peter naman kinausap na agad ng tinig. May mga lalaki sa baba. Manaog ka, huwag kang mag-atubiling sumama sa kanila. Ipinadala ko sila dito exactly para sunduin ka. So Peter went down and said to the men, I'm the one you're looking for. Why have you come? The men replied, we have come from Cornelius, the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to have you come to his house so that he could hear what you have to say. So the delegation invited Peter to teach at Cornelius' house. Nakita niyo po yun? Apparently, Cornelius was the unclean food. Kasi, kung sasabihin ni Peter, hindi ko po pwedeng kainin yan kasi marumi, pwede rin niyang sabihin, Lord, hindi po ako pwedeng pumunta sa bahay ni Cornelius kasi marumi. Kasi Gentile siya, Roman, kalaban pa ng aming bansa, officer pa. So yun pala siya ang katumbas na huwag mo sabihing marumi yan, basta kainin mo. Yung pala, huwag mo sabihing marumi ang Gentile, puntahan mo basta, pinapapunta kita. Yung tradisyon ninyo, talikuran mo, may ipinapautos ako sa iyo, puntahan mo si Cornelius. Nakita niyo po yan? And Peter went. Dahil sa kawang gawa ni Cornelius, at hindi lang yon, he was always praying to the real God, ha? Huwag kayong malilito kasi kumisan maraming may kawang gawa, pero hindi naman nananalangin sa tunay na Diyos. So baliwala, kailangan na may kawang gawa ka at naniniwala ka, tumatawag ka sa tunay na Diyos, magkasabay yun, magka-partner. So sapagkat siya ay isang Gentile, hindi niya alam ang Word of God, hindi niya alam ang teaching, hindi niya kilala ang tunay na Diyos, generally tinatawagan lang niya pero hindi niya alam ang detalye, hindi niya alam ang mga katuruan. So anong ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng gantimpala. Dininig ng Diyos ang iyong mga dalangin
At ang mga bunton-bunton mong regalo sa mga mahihirap, naging parang isang monumento para sa Diyos, isang bantayog, at yan ay kinikilala hanggang langit. At dahil dyan, pagkakalooban ka ng Diyos ngayon ng pribilehiyo na makilala siya ng lubos, marinig ang eksakto niyang salita, sapagkat yung general faith mo tama na, ngayon dapat yung specifics niyan maging tama rin. So ang ipinadala, si Peter. Nagturo ang Peter. Sa katunayan, sa pagpasok niya sa loob ng bahay ni Cornelius, si Cornelius ay lumuhod sa kanyang harapan. At sabi ni Peter, "Stand up, I too am a man." Tumayo ka't pareho lang tayong tao. At kung yung tunay na Peter noon na niluhuran ay tumanggi, bakit naman ang mga rebulto ni Peter ngayon ay niluluhuran? Yun ang tunay na Peter, tumanggi. Yung pa ba naman chalk, yung bato, yung paper mache pa ang dapat tumanggap ng luhod? Sabi niya, pareho lang tayong tao, equal, huwag kang luluhod sa akin. Di lalo naman yung kahoy, di dapat luhuran, yung chalk, yung bato, yung metal. Dahil hindi nga tao yun eh. Acts 10:44, nagturo si Peter. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. At pagkatapos alam niyo nangyari, they spoke in tongues like the phenomenon that happened sa Jerusalem nung Pentecost. At sapagkat yung ibinigay sa mga Hudyong naniwala kay Kristo, ibinigay din sa mga Gentiles, ibig sabihin, pantay lang. Therefore, dapat din silang i-baptize, dapat din silang i-welcome sa church. Acts 10:47, can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit, just as we have. Sabi, meron pa bang pwedeng pumigil sa atin na bautismohan ng tubig to? Kung yung mas mataas kang bautismo, yung bautismo ng Espiritu Santo, natanggap na nila, tubig pa ba naman ang ipagkait natin? Sapagkat kung hindi nangyari yung vision na yon ni Peter, hindi nila ito bibinyagan, hindi nila ito pupuntahan dahil labag sa kanilang mga kaugalian. So, Cornelius was given the gift of salvation and the gift of the Holy Spirit because he was kind to the poor. And remember, prayerful to the true God. Yan ang narating ng kanyang kabutihan. His kindness to the poor has become a memorial before God. Better than shrines built by hands. Better than temples built by people. Kaya ang sabi sa Acts 17:24-25. The God who made the world and everything in it is Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. And he is not served by human hands as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. So, God lives in shrines built by kindness to the poor. Pag sinabi niyong gagawa tayo ng tahanan ng Diyos, ito tinitirhan ng Diyos, hindi yung totoo, hindi daw tinitirhan ng Diyos ang mga bagay na nilikha lang ng tao. Subalit ang tunay niyang templo na nakabibigay luwalhati sa Kanya, yung hindi nakikitang templo, yung mga dambana na nabubuo dahil sa paggawa ng mabuti sa mga kapuspalad. God is served by serving the poor. God is served by serving the weak. Sabi, hindi pwedeng paglingkuran ng Diyos dahil wala siyang kailangan. Siya nga ang nagbibigay ng buhay, ng hininga, ng lahat-lahat. So, paano natin paglilingkuran? Kaya ang sabi, gusto niyong paglingkuran ng Diyos, paglingkuran niyo ang mga kapuspalad, ang mga mahihina, ang mga kawawa, sapagkat yan lang ang paraan na pwede kang maglingkod sa Diyos. Inaari niya na siya ang pinaglilingkuran kung ang mga kawawa ay pinaglilingkuran. Inaari niyang siya ang pinauutang at binibigyan kung nagpapautang ka at nagbibigay sa mga kapuspalad. Ang ginagawa natin sa mga pinakamumunti niyang mga nilalang ay ginagawa natin sa Kanya. Like Tabitha, those who do good to the poor can have an extension of life. Ibig niyo sabihin, pag namatay na ako, pwedeng-pwede na ako na mabuhay uli. No. Probably not by being recalled from death, but by receiving the gift of a long or a longer life. Sasabihin nyo, bakit yung isang tao naglilingkod sa Diyos, maaga namatay? Paano naging mahaba ang buhay nun? Length of life
is not always amount of years in your life. It can be the amount of life in your years. So kung minsan ang haba ng buhay mo, ang daming bilang, pero wala namang nangyari at katuturan, maiksing buhay yon. Pero kung minsan, konti lang yung bilang ng buhay mo, pero punong-puno ng kabanalan, ng mga paglilingkod, ng kagalakan sa Diyos, mahabang buhay yon. So yung mga naglilingkod, mahaba buhay niyan. Kita ninyo, masaya, maraming nagagawa. May kagalakan, may kapayapaan, nagbibigay ka na nga, ikaw pa itong natutuwa. Sa kayo nakakita ng ganon? Kung tayo makasarili at hindi naglilingkod sa Diyos, masakit magbigay. Pero malalaman nyo, kung maka-Diyos na nga ang inyong espiritu, habang nagbibigay kayo, gumagalak ang inyong puso. Halimbawa, sasabihin nyo, poor din po ako, pues magdala ka pa rin, gifts to the poorer. No? Mahirap po ako, kaya nakalagay doon, mga kaloob para sa mga mas mahirap. Kasi kung minsan ayaw mo magbigay, mukha yata akong mayaman, nakakahiya naman, gifts to the poor, poor din ako. Di gifts to the poorer, para wala na magdahilan pa. Purihin nga natin ang Diyos sapagkat may mga taong marunong magbigay. Alam nyo, buntun-buntun yon, gumagawa tayo ng dambana para sa Panginoon. Dambanang di nakikita dahil agad-agad lalakad yan at ipamimigay na sa mga nangangailangan. Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Yan ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos dun sa mga taong sumusunod sa Kanya, naniniwala sa Kanya, umaasa sa Kanya. Kaya wala tayong duda na kung merong lugar sa ating puso ang mga kapuspalad, ang mga mas kawawa, binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas, ng sigla, na tanging Siya lang ang pwede magbigay. And like Cornelius, those who give to the needy and are prayerful, remember, lagi may kakambal yan, charity is not enough, are known to God. Bawat isang taong nagbibigay sa kapuspalad at tumatawag sa tunay na Diyos ay kinikilala, kilala at kikilalanin ng Diyos. And those who give to the needy build a memorial before God, though they may be Gentiles. Tayo po ng mga Kristiyano, we should always recognize and salute the good work done even by non-Christians. Nakita niyo po itong si Cornelius, hindi Hudyo, Roman citizen, sundalo pa, kalaban ng Israel, pero kinilala ng Diyos dahil siya ay totoong mananampalataya, bagamat ethnically, culturally, legally, hindi siya Israelite. Maraming mga tunay na mananampalataya kahit sa labas ng mga dingding ng ating bulwagan na ito. Minsan wala silang dalang Bible, meron pa silang mga kamalian sa kanilang mga pananalig. Kaya nga, ang premyo sa kanila ng Diyos, padadalhan ng mga guro, para yung direksyon nilang tinahak na papunta sa tama, maging every detail will be correct through good teaching. Pero you look what God recognized. God recognized His prayerfulness to the true God and His gifts to the poor. Hindi nakalampas sa mata ng Diyos ang kanyang kabutihang loob. So salute people, though they may not be called born again, though they may not be in your church. If they're doing good, salute them and pray for them. And who knows, you could be the Cornelius that the Lord will be sending to them. Rather, Peter. They can be your Cornelius. Pag nakakakita po kayo ng mga taong gumagawa ng mabuti, lalo nyo ipanalangin, lapitan, turuan, para ang ginagawa nilang mabuti, lalong ma-fine-tune. Kinikilala yan ng Diyos. Good works can lead to salvation. Now, don't get me wrong, hindi ko sabing good works earn salvation. But it can lead to salvation like in the life of Cornelius. May good works na siya ang ginawa ng Diyos. Itama na ito para talagang wala na siyang kulang. Itama ang doktrina nito. Turuan. Good works may not automatically win salvation for you, but when you are known, recognized, and appreciated by God, can salvation be far behind? Pati itong si Peter, binigyan ng vision. Kasabay nitong si Cornelius, may vision. Lumabas yung anghel. Ang Panginoon ang nag-engineer ng situation para yon mangyari. Brothers and sisters, life is short. But it is always long enough for good works. Do you have your widows to help? Yan ang tanong ko sa inyo. Do you have your widows to make clothes for? Do you have poor and needy or poorer and needier people around you? Ang kasalatan ay hindi dahilan para magbingi-bingihan sa pangangailangan ng mas salat.
Ang kakulangan sa tingin mo ng iyong mga kailangan ay hindi sapat na dahilan para magtengang kawali ka sa mga daing ng mas kulang at mas kinakapos. Kumisan tayo, umiiwas sa mga kamag-anak na mahirap. Umiiwas tayo sa mga kaibigang mahirap. Pagka ang tatawag na sa iyo, mahirap, wala ako, sabihin mo. Pagka may okasyon ng mahirap, ni ayaw nang pumunta, baka madaingan ka, madamay ka pa sa mga problema nila. The needy and the poor around you are your genuine wealth. Paano ko po naging kayamanan ng mga taong dadaing, hihingi, kailangan tulungan? Kayamanan sila because their situation allows you to do good to God. Hindi mo naman kayang gawa ng mabuti ang Diyos eh. Salamat na lang, may mahina dito, may mahirap dito, may nangangailangan. Sapagkat pag gumawa ako ng mabuti sa kanila, ginagawa ko ng mabuti ang Diyos. Kasi kung wala sila, wala akong opportunity to serve God. So huwag tawing, naku po, eto na mga kamag-anak nating mahirap. Ayan na ang mga salot. No? Manimangot tayo, baka yan ang mangutang. Kasi, hoy, kumusta ka? Walang-wala ako eh. Yun agad ang sagot mo dahil baka humingi. No? Their situation, remember, allows you to do good to God. How can you do good to God? He is not needy. He cannot be served. Tulad ng sinabi natin sa Acts 17:25, and He is not served by human hands as if He needed anything, because He Himself gives all men life and breath and everything. But we can serve God by serving the weak. We can give to God by giving to the needy. Nung ipinakita po ng Panginoon ang mangyayari sa end of the world, hinati niya yung mga tao, mga saved, mga hindi saved. Tapos yung mga naligtas dito, sabi niya, salamat sa inyo, sapagkat nung ako'y nagugutom, pinakain niyo ko, nauuhaw ako, pinainom niyo ko, nakakulong ako, dinalaw niyo ako sa piitan. Sabi ng mga tao, kailan naman po nangyari yun? Parang hindi namin maalala. Matthew 25:40, the king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Naintindihan ba natin ang ibig sabihin ng least? Kung anong ginawa nyo dito sa pinakawalang kwenta, pinakakawawa, pinakakaliit-liitang ito na mga kapatid ko, ginawa nyo sa akin. Sino po ba yung least? Hindi lang yung least economically able. Kumisan yung least likable. Madali namang magbigay sa taong nagugustuhan natin eh. Pero nagbibigay pa ba tayo sa nakakainis? Yung nakakayamot. Yun yung least likable. Nagbibigay pa ba tayo sa hindi tumatanaw? Yun ang least grateful. Nagbibigay pa ba tayo doon sa magalang? Yun ang least respectful. Sabi, whatever you do to the least of this, you do to me. Kung nagbibigay po tayo doon sa nakakatuwa at nagbibigay din in return, hindi naman pagbibigay yun kasi may kapalit eh. Una, mabuti siya, pinapasalamatan ka rin, may kapalit. O kaya nauna na yung kabutihan niya, yung niceness niya, nagbibigay ka, so ikaw naman yung nagpapalit. So it's just an exchange, it's not giving. Giving is when the recipient did not, cannot, and probably will not return your kindness. That is giving. Kasi kung gumagawa ka lamang dahil balang araw, gagawan ka rin niya ng mabuti, you're only investing, hindi ka giving. Ang giving yung ibinibigay mo sa hindi kayang magsukli, magbalik, o magbayad. Tulad ng ginagawa ng Diyos sa atin, kaya ba natin magsukli na kabutihan niya? Kaya ba natin magbayad? Pero binibigyan niya tayo. Yun ang tunay na pagbibigay. People need love, especially when they don't deserve it. And so people need help, very especially when they don't deserve it. Because if they don't deserve it, 99% of the world will not help them. So sino ngayon ang magbibigay doon? Yung mga anak ng Diyos who will give to the least. Yung hindi nakarapat dapat bigyan, nabibigyan pa. Kasi nga, you give to the least. Parang tayo, hindi naman din tayo dapat bigyan ng Diyos. Pag sinuri natin ito, yan ang hinahanap ng Panginoon. Because the Lord will win people not through a war, not through brute force, but through the power of love.
Kaya ang itinuturo niya sa atin, yung mga hindi lovable, yun ang bigyan. Yung hindi likable, bigyan din yan. Kasi mababagbag din ang loob niyan, mararamdaman niya ang pag-ibig ng Diyos. Kung karapat-dapat na nga siyang talikuran, tinalikuran mo pa rin, sino na ngayon ang kukup-kup sa kanya? Di wala. Kaluluwa rin yun, mahal din yun ng Diyos. So it is important for us to realize that when we give to the needy, we please God. And not only that, may bonus pa, you gather for yourselves treasures in heaven. Ano po ang challenge na nais kong bitawan sa ating lahat ngayon? How can you extend your life? How can you find your Tabitha? How can you find your widows if you are Tabitha? How can you be a Tabitha? How can we be like Cornelius? Siguro naman isinulat yung Biblia hindi lang para hangaan natin sila. Hindi naman fan magazine yung Biblia. Sinulat yon para tularan natin sila. Di ba? All scripture is God-breathed. It is profitable for teaching, rebuking, training, etc., etc. Ang hamon po, kapatid, find your poor and weak and do good to them. Hanapin nyo kung sino ang inyong widow. Hanapin nyo kung sino ang inyong poor at tulungan nyo. Kung minsan hindi na kayo kailangang lumayo, yung asawa nyo pala yun. Poor na poor kasi deprived ng inyong love. Deprived ng inyong nice words, ng inyong goodness. You don't have to look far. Baka mga anak nyo pala yun. Akala nyo isa kayong ulirang ama o ina, yung pala kayo ang number 1 kalbaryo na inyong mga anak. Akala nyo ang galing-galing nyo, hindi pala. O kaya mga magulang nyo yun. Akala nyo okay na okay kayong anak, yung pala kayo talaga ang pasang krus ng inyong mga magulang. Find your Tabitha. And beyond that, literally, maghanap kayo ng tutulungan. Siguro ang labandera nyo, byuda. Tapos babayaran nyo ng kung magkano lang isang araw, isang buntong damit ang papalaban nyo. Pagkatapos, habang hindi pa siya tapos, dali, dagdagan mo pa. Ayan, nasa kalagitnaan na, isama mo pa yan para mapahalo pa sa lalaban niya. Baka naman ang mga kaapihan, ang mga kawawa, nangyayari mismo sa loob ng inyong bahay. Mga pamangkin nyo sa pinsan, mga kamag-anak na malalayo, na ginawa nyo ng mga katulong, pinapakain nyo lang ng konti, nagkanda api-api na. Aba, magunos, dili kayo. Ang mga taong ipinapadala sa atin ng Panginoon, lalo't mahihirap, lalo't kawawa, lalo't gutom, ipinapadala sa atin precisely para tayo ang mag-alaga. Hindi para natin sila laging bantayan. Sukatin ang ulam ng pinsan ninyo. Ano pong pansukat? Tansan! Siyempre, tansan ang pansukat dapat yan. Painumin niya, nasan po ang baso? Anong baso? Iturok na lang sa kanya. Hirenggilya na lang. Alam niyo po, napakarami mga ganyang pamilya. Sobrang hindi sila kind sa mga kamag-anak nilang malalayo at mahihirap na naging mga katukatulong na nila, no? Na hindi nila naaalala na ipinadadalay ng Panginoon sa kanila precisely to bless them. Na sinasabi ng Panginoon, hindi niyo ako mapaglilingkuran, hindi niyo ako mabibigyan kasi wala akong kailangan. Itong bigyan niyo. At pag binibigyan niyo, aariin kong ako ang binibigyan niyo. Yung mga ganyang masyadong mga matutuos, masyadong mga kwenta ng kwenta, yumaman na ba kayo? Iniluwag niyo na ba sa buhay yan? Kasi kung magkakamali tayo mga kapatid, we should make it a point that when you are not sure about what to do and you're committing an error, commit an error on the side of generosity. Kung magkakamali kayo, sabi nyo, nagkamali po ako Lord, ang pagkakamali ko po naging mapagbigay. Kesa nagkamali ako, masyado po ako naging maramot. Pareho lang pagkakamali yon, magkamali kayo on the side of goodness. So pagkatasabihin ng Lord, bakit mo sinasabing kamalian ang mapagbigay? Anong gusto mong palabasin? Mali-mali ako? Ako nga itong mapagbigay, ako talaga yung nagbibigay sa inyo ng sobra, hindi nyo naman dinedeserve, binibigyan ko kayo, sasabihin mo mali yun, di mali ako. Nakita nyo, makakalaban nyo pa Diyos. Listen to this. Unless it becomes wasteful, hindi kamalian na maging mabuti. Kahit kailan, hindi mali na maging mabuti. Kung doon kayo nagkamali at ituring nyo mang mali yun, ang Diyos sa langit ang magbabalik sa inyo nung nawala dahil nagkamali kayo. Dahil nagkamali naman kayo sa pagiging mabuti. Hindi kayo nagkamali sa pagiging maramot. Pero kung nagiging maramot tayo, ang Panginoon din ang sumisingil sa atin nun. Puro tansa ng mga lalagyan ng mga pagkain ang pinapakain mo, biglang nabalian ka ng buto, 100,000 ang pagpapalagay ng paang kahoy. Mas malaki pa ang bayad, kahoy pa ang paa mo.
Hindi ba tayo kayang ipagtanggol ng Diyos sa mga aksidente at mga sakuna at kung ano-ano kung tayo'y mabuti sa ating kapwa? Kaya niya tayong iligtas sa gastos. Pero kung minsan hindi natin nakikita na nagkakadalidulubyo yung buhay natin, nagkakadahirap-hirap dahil nga maramot tayo. Kaya kailangan ng pagbabago. Ang mga anak ng Diyos, hindi bagay na makunat. Sabihin nyo nga sa katabi niya yan, "Hoy, huwag ka makunat, kapatid. Anak ka ng Diyos, nakakahiya naman yan, di ba?" Kung may mga katulong kayo sa bahay, wala nang kinain kundi luma, yung may mga amag-amag na. Di ba? O luma na to, ipakain na dito kay Bening. Bakit hindi habang mainit, pakain na kay Bening? Aantayin nyo pang maluma, ipapakain nyo rin naman. Di ba? Tao yun eh. Tapos ang sarap-sarap ng kinakain ninyo, tatakam-takam lahat yung mga nakapaligid sa inyo. Yung mga waiter, naglilingkod sa atin. Di ba? Mano ba naman, naranasan nyo na ba mga kapatid na o-order kayo ng isang extra ulam, sabi ng asawa nyo, sobra na, ipakibalot mo, ita-take home natin, hindi, bibigay natin sa waiter. Diba? Ramdaman nyo na ba yung ganong kaligayahan? Na meron kayong extra in order, yung waiter ngayon, nung dinala sa table nyo, sabi mo, iuwi mo yan sa pamilya mo. Ang sarap naman gawin yon. Sa palagay nyo, hindi ba tutuwa ang Diyos? Palagay ko tuwang-tuwa ang Diyos sa inyo. Napakabuti na maging mabuti. Alam nyo, lalo sa ating bansa, napakaraming mahirap. Napakadali tuloy gumawa ng mabuti dahil hindi ka mauubusan ng magagawan ng mabuti. Kaya siguro tayong mga Pilipino maraming treasures in heaven. Kasi isang kumikita, may pinapakain, may binibigyan, may pinapaaral, hindi sa sarili lamang. Kaya huwag po kayong maramot. May waiter dyan, may taxi driver dyan, may ganito, bibigyan nyo ng tip. Hindi kayo nagiging mapag-aksaya nun pag nagbibigay kayo doon. Kasi yung pamilya nun, wala nang inabangan kundi umuwi siya. Nakatip ka ba? Diba? Magkano? You can make their day just by being nice. Hindi nyo ipaghihirap, pero iyayaman ng iba. Napakabuti to share. Akala nung iba maramot ka. Mabuting maging maramot. Minsan, ang inyo pong lingkod ay nasa Mindanao, at kami magsasakay ng mga bus at palipat-lipat pupunta sa iba't ibang misyon. Sa istasyon ng bus, marami po dyan mga bata na nagsashine ng sapatos lalo sa Mindanao. So yung isang bata, Sir, shine. O sige, shinein mo kahit di na kailangan, may magagawa ka lang dyan. Shine. Kung magkano yung shine, lumapit agad sa akin ng isang kapatid dating taga Mindanao din. 10 pesos lang yan. Kami sa akin, 10 lang yan. Baka singil ka mahal. Binigyan ko 100. Sabi ko, sige na, sa'yo na. Naku, parang painting ni Amorsolo ang mukha ng bata na, hallelujah, hallelujah. Parang gano'n ang gusto sabihin ng mukha niya. No? Dahil sa 100. Yung pala yung nakakita sa akin na Christian, na-offend. Pero years later niya inamin. Na-offend siya na para daw kung wasteful nagtatapon. Pero later on siguro, nung nag-mature siya ng konti, na-realize niya na, iba, ang ganda-ganda nun. Binigyan mo ng 100 yung shine boy. Hindi mo naman pinaghirap Pero pag uwi nun, talagang news of the day ka. Yung buong pamilya niya siguro nag-rejoice dahil nakabili sila ng 3 timbang tulya. Di piyesta sila. Ibig sabihin, hello, ang dami niya naman pwedeng gawa ng mabuti. Hindi yun wasteful. Hindi yun masama. I know some people who even skip good lunch para lang makapagbigay sa iba. May mga may kaya ng konti, middle class, ako minsan nagkikita-kita sila tuwing weekend, kumakain. But 1 weekend a month, nagtitipid sila ng sobra para yung pera nun ibibigay nila kung kanino. Nilikha tayo ng Diyos para sa mga mabubuting gawa. We were created for good works. If you are not doing good, you are in the wrong place and you are betraying your Creator. At ang napakasarap niyan, sa paggawa natin ng mabuti, ay hindi naman tayo nag-i-invest. Nagsusukli na nga tayo sa Diyos dahil nauna na siyang gumawa ng mabuti sa atin. Pero ang maganda pa nun, patuloy pa rin niya tayong pinagpapala dahil gumagawa tayo ng mabuti. Kumusta po kayo? Sino-sino ang mga inaapi niyo? Ha? Kung mo pamangkin mo na nakikitira sa inyo at nag-aaral, lagi na lang kanya ang likod ng bangus at mga buntot-buntot. Yung anak mo lagi ang mga tiyan at kung ano-ano. Alam niyo po ba na ang tunay na pagiging magulang, itrato nyo ang lahat ng batang anak nyo rin. Kasi anak tayo lahat ng Diyos Pagkakamag-anak tayo.
Hindi yung anak mo lang ang liligaya, yung anak ng labandera mo nakahandusay sa gutom. Ariin mong anak mo rin yun. At kung kayo po ay employer, meron kayong mga empleyado, ituring nyo rin ang mga anak nila na anak nyo rin. Mano bang bigyan nyo ng extra itong inyong manggagawa? Pupunta sa anak niya yun. Subunin nyo, hindi na kayo nag-alaga ng batang yun, siya na. Mabuti yun. Nakakapagtulungan tayo. Huwag lang yung sarili nating pamilya. Ang sasabihin, ito lang ang pamilya ko. Hindi yung totoo. Tayong lahat ay magkakapatid sa Panginoon. Sobra kung minsan tayong makapamilya na nawalan na ang lahat, hinablutan na natin. Sobra-sobra na yung para sa anak natin. Dapat naman yung anak ng iba magkaroon din. Sa palagay nyo, kaya nalulugod ang Diyos? I think so. I have no doubt. Sabi niya, true religiosity that is undefiled before God is to visit those in prison, to help the sick, the needy. Yun ang tunay na relihiyon. Gumawa ng mabuti. Hindi nagliligtas ang paggawa ng mabuti, pero lahat ng ligtas dapat gumawa ng mabuti. At kahit yung mga hindi pa ligtas, nagkakaroon tuloy ng paraan, kinahahabagan ng Diyos dahil gumagawa sila ng mabuti. Pero anong nararamdaman ng Diyos pag nakikita niya ang kanyang mga anak na mga mararamot? Sarili lang ang iniisip. Ipinapakita ng Diyos, hindi magtatagumpayan. Kapos at kapos ka rin. Ang tunay na pagiging makadiyos ay tumuwang sa mga may nabibigat na mga mabibigat na dala, kahit kayo man ay may mga dala-dala rin. Hindi nyo pwedeng sabing, bibigyan kita pag lumuwag-luwag ako, baka mag second coming na lang, di pa nangyayari yon. Ang pagbibigay ay hindi kung maluwag na ako. Ang pagbibigay ay ngayon ay, eto, meron akong 100 pesos, tigpi 50 tayo. Pareho lang tayo yung kinakapos, hati man lang tayo. Yun ang pagbibigay. Hindi mo sasabihin, pag meron na akong 1 million, bibigyan na kita. Dahil baka una, hindi na mangyari yun. Second, pag nangyari yun, hindi rin kayo magbibigay. Kasi ang taong maramot, kahit dumami pa ang kanyang mga tinatangkilik, maramot pa rin yan. And you know, karamutan is a form of idolatry. It's a form of slavery. Because you know that it doesn't come from God. All good things come from the Father of lights. And you know that selfishness is not from God. So you know that when you are selfish, you are bound by the devil. And you must be free. And you can be free by the power of the Lord Jesus. Isang pagiging bilanggo, isang pagiging alipin, nakagapos ka kay Satanas kung ikay maramot. Hindi yan galing sa Diyos. Kaya dapat alisin sa ating buhay. Huwag kayong masyadong matakot. Paano naman pag nagbigay ako? Paano ako? Wala bang Diyos? May Diyos. Sumusunod ka sa Kanya, pababayaan ka ba niya? I don't think so. In our spiritual life, you keep only what you give away. And you lose what you selfishly keep. Yun ang irony ng buhay. Tulad ng love, the more you give it away, the more it comes back to you. Try to keep it only for yourself, and you lose it and nobody loves you. This is the wonder of good works. Goodness multiplies. Heavenly Father, salamat po sa inyong mga paalala. Ipakita nyo nga po sa amin ang tunay na kalagayan ng puso namin, Panginoon, kung kami po ay matulungin sa mga kapuspalad, mga mahihirap, mga kawawa. O baka naman kami pang nagsasamantala sa kanilang mga kahinaan. Ipakita niyo po sa amin, Panginoon, ang kabutihan ng maging mapagbigay. To the least, very especially. Not to those who deserve it, not to the lovable, not to the nice, but to those who are detestable, to those who are unacceptable. Because we are like that, oh God, before your holiness. We are detestable. We are unacceptable. We are hard-headed. We are impossible. And yet your stubborn love continues to give to us. Nawa yung brand of love nyo, Lord, na walang patakaran, walang hinahanap na kapalit, walang hinihingi. Yun ang maging uri ng pag-ibig namin. That though we are already loving to our families, Lord, teach us to love strangers as well. Teach us to be good to someone else's son or daughter. Na hindi lang mga anak namin ang dapat namin pag-aralin, kung kaya namin makatulong pag-aralin pa ang anak ng may anak. Hindi lamang kapamilya namin ang dapat gawa ng mabuti, kundi lahat ng mga taong nasa aming paligid. And we thank you, Lord, that you surround us with so many people that we can help. Therefore, you surround us with opportunities to do good to you. Nawa, Panginoon, huwag mawala sa aming isip itong magandang pribilehiyong ito. Huwag kaming laging maging matakot sa mga may nangangailangan at magsiksik kami doon sa may mga mapapalalang kami. Ituro niyo sa amin ang tunay na spiritualidad, Panginoon.
na huwag manghamak ng hamak na nga at huwag magkakaroon ng favoritism, Lord. To receive from those who like to give to us, but to give to those who need to receive from us. This is the circle of life. To give and to receive. Teach us to participate fully. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo. Sino ba ang burden na binibigay sa atin ng Panginoon na dapat tulungan? Kumisan din nyo na kailangan lumayo in your own circle of friends, of family. There are poorer people, needy people. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Ang opening statement nitong si Nicodemus is a statement of faith in Jesus at sinabi niya ang dahilan kung ba't siya naniniwala kung sino si Jesus dahil sa mga himala na ginagawa ni Jesus. Dapat nating tandaan na nung panahon ni Jesus ay maraming ama na nagsasabing sila ang Mesiyas, sila ang Messiah, sila ang Savior, sila ang anak ng Diyos. Marami yon, hindi lang si Jesus na nagsabi nun. Pero si Jesus lang ang bukod tanging ang kanyang claim ay pinatunayan ng mga himala. Obviously, ang patunay na ito tungkol kay Jesus ay nasa labas ng usual accepted reading of Jewish scriptures. Kasi, teacher nga si Nicodemus, marami nga silang alam sa kanilang Jewish scriptures, pero walang puwang sa kanilang understanding, sa kanilang hermeneutics, sa kanilang scholarship at theology si Jesus. Sobrang verse-based sila, walang space for Jesus, the truth. Sobra silang sumasamba sa verses, walang puwang ng anumang ibang uri ng pagbasa, pagpapakahulugan, kaya nung dumating si Jesus, walang space si Jesus sa kanilang theology. John 3:3 sa pagpapatuloy ng panayam na ito na very, very interesting. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, unless a man is born again, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Which means born from above, which means born in a spiritual way. Yan ang kahulugan ng born again na yan. The Greek for again also means from above. So born from above, not born from below, born from heaven, born spiritually. In other words, sinasabi ni Jesus, liban na lang ang isang tao ay born from above, born from heaven, born spiritually, hindi niya maiintindihan ang Diyos, hindi niya makikilala ang Diyos, at hindi siya magpaghaharian ng Diyos. John 3:4, paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. So here, Nicodemus talks about earthly, physical birth and even rebirth, while Jesus talks of spiritual birth, of spiritual rebirth. John 3:5-10. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo or sa inyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin o ang Espiritu kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Gayon din ang bawat ipanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari yun? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? So Jesus points to the ignorance of Israel's teachers.
Kasi dapat ang presumption ni Jesus, naiintindihan mo yan. Guro ka ng Israel, nakababad ka sa scriptures. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko sa iyo that you must be born again, that people must be born again in order to see the kingdom of God, in order to understand God, in order na pagharian sila ng Diyos. John 3:11-13. Pakatandaan mo, patuloy ni Jesus, ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinatototohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. At hanggang ngayon, maraming Christian lang, pero un-Jesus. Ang tawag sa sarili Christian, ang tawag sa kanilang grupo Christian, pero ang umiiral sa kanilang ugali, pamamaraan, pamamalakad, hindi pamamaraan ni Jesus, kundi pamamaraan ng Pharisees. Hanggang ngayon, kukunti ang nakaka-appreciate ng katotohanan na yan, na napaka-konti ng Jesusness sa tinatawag na Christianity. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? So hanggang ngayon, maraming Christian ang hindi pa talaga nakakaunawa at sumusunod kay Jesus. Tulad ng mga teachers of the law ng Israel. Nakababad sila sa law, nakababad sila sa scriptures, pero hindi nila nakilala si Jesus. So marami ring nakababad sa Christianity, pero hindi kilala talaga si Jesus. At sa patuloy ni Jesus, wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Of course, referring to himself. Only Jesus is qualified to teach spiritual or heavenly things. He is the only one qualified to teach things about being born again, about the way to heaven. Walang makakapagturo ng daan sa patungo sa langit kung hindi yung nanggaling sa langit, kung hindi yung nakauunawa sa Ama. John 3:14-15. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung sasampalataya kay Jesus. Ito'y masyadong baligtad sa paniniwala ng mga Hudyo nung panahon na yon na ang kanilang pinaniniwalaan ay ang law. Na dapat sundin mo lahat yung law. Na ang daan mo patungo sa God ay yung law. Biglang sinabi ni Jesus, ang daan patungo sa langit, ang daan patungo sa heaven, ang daan patungo sa kaharian ng Diyos ay ang pananalig sa akin. So ito malaking kaibahan sa usong-uso noon na paniniwala ng mga Hudyo. So, Moses means the law. At inungkat dito ni Jesus si Moses. Moses lifted and exalted the snake. And pag binasa natin, in the context of the crucifixion, that Jesus was lifted up on the tree, on the cross, parang ito yung sinasabi that Moses, the law, lifted and exalted the snake, which means grace or Jesus. The serpent on the pole is read as an image of Jesus on the cross. Grace, therefore, is lifted up by the law. Grace is above the law. Ang ganda ng picture na ipinakita ng Panginoon dito sa kanyang sinabi na si Moses, who is glorified by all of Israel, lifted up the snake. And the people looked at the snake and they lived. Kasi natutuka sila ng maraming totoong buhay na ahas noon at hindi sila nagagamot. At nung si Moses ay pinagawa ng Diyos ng ganitong mistulang ahas na imahen at pag itinaas niya ito, ang lahat ng titingin doon ay gumagaling, pinakita to ni Jesus na yung kanyang tinataas na yun na snake ay mas mataas kaysa sa kanya. Therefore, si Jesus, who is represented by that snake, is higher than Moses. And the teaching of Jesus, which is love, forgiveness, and grace, is higher than the teaching of Moses, which is the law. So nakikita sa imahen, sa picture, sa imagery, yung ideya na sinasabi ni Jesus tungkol sa pagiging born again. Naliban daw na ikay ma-born again, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Liban na ikaw ay ipanganak mula sa kaitaasan, spiritual rebirth, hindi mo maiintindihan ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. John 3:16, sa pagpapatuloy ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi sa Mosesness, hindi sa Pharisees, ay hindi mapapahamak,
dahil sa law, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa grace. Yung mga green words, sinisingit ko yan as a way of trying to explain further what we think the words mean. So sumasampalataya dapat sa Kanya, kay Jesus, hindi sa Mosesnes, hindi sa Pharisees. At hindi sila mapapahamak dahil sa law, kasi yung law nagpapahamak. At magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan dahil sa grace na ibinibigay ni Jesus. Kailangan natin medyo magtiyaga sa pakikinig dito, ha? Kasi mga paka-abstract ideas ito. Hindi siya ganun kadaling maunawa. Pero pag nag-focus tayo, ma-appreciate natin yung ganda ng namagitang usapan between Jesus and Nicodemus. So, in other words, Jesus was saying that faith in the Son, not submission or obedience to the law, saves from perishing, gives eternal life. Magkasalungat na idea ito sapagkat nung panahon na yon sa kanila, yung life, makikita sa law. Pero sinabi ni Jesus, no, it's not in the law because it is the law that condemns you. Life is in me. Life is in believing in me that I came to save you from the law. And when you believe in me, when you believe that I save you from the law, you will have eternal life. You will not die. Why will you not die? Because you get out of the power of the law and you get into the power of the grace of God. John 3:17. For God did not send His Son into the world to condemn the world as the law does. Again, idinadagdag ko tong green pang-amplify, pampadagdag sa appreciation natin ng verses. For God did not send His Son into the world to condemn the world as the law does, but to save the world through Him, meaning through love and grace. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa, ayon sa law, ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito mula sa law sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng love and grace. The law condemns, therefore it kills. God did not send His Son to condemn or to kill, meaning God did not send His Son to implement the law, but to save the world from death, from judgment, from the law, through Him, the Son, through grace and love that the Son brings. Sa pagpapatuloy, John 3:18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. So pag naniwala ka kay Jesus, hindi ka na ma-condemned, hindi ka na mahuhusgahan. Bakit? Pag naniwala ka kay Jesus, ibig sabihin naniwala ka na dumating siya para palayain ka sa law. Dumating siya upang wasakin ang law na magbibigay sa iyo ng judgment and death. Pag naniwala ka doon, therefore, hindi ka natatabla ng law. Hindi ka natatabla ng death. Pero, habang hindi ka naniniwala doon, ibig sabihin you are under the law. Ibig sabihin doon ka naniniwala sa law. Therefore, you stand condemned because no one is able to obey the law all the time. But if you obey all of the commandments but fail in one, you are still a failure. So, pag naniwala ka kay Jesus, ano ba talaga ang papaniwalaan tungkol kay Jesus? Marami, pero relevant sa pinag-uusapan natin. Ang paniniwalaan mo tungkol kay Jesus ay ito, na iniligtas ka niya sa law. Iniligtas ka na niya sa power of the law, sa punishment of the law, sa judgment by the law. Therefore, hindi ka na mamamatay because of the punishment of the law. Kaya meron ka ng eternal life. Pero habang hindi ka naniniwala doon, you stand under the law, you stand condemned. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, which means ang sumasampalataya sa grace, sa love. Ngunit, hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, meaning hindi siya sumasampalataya sa grace and love. Kaya nananatili sila under the law, therefore under condemnation. At maraming Christians are still under the law. Hindi lang nila halata, hindi nila napapansin. Pero maraming Christians are still under the law. Hindi pa talaga under grace. Hindi pa talaga saved ni Jesus. Dahil takot na takot pa rin sila sa judgment. Takot na takot pa rin silang mamatay. Wala pa rin silang ginawa kundi mag-guilty, magpa-guilty, ma-condemn at mang-condemn. Therefore, in practice, they are not living under grace but under the law. They are not living under Jesus but under Moses. Dapat yang maintindihan ng napakaraming tumatawag sa kanilang Christians. Gaano kalaking porsyento ng Christianity ang Jesusness?
Gaano kalaki yung Mosesness? Hindi yan pwede magkahalo. Either you live under grace or under the law. Either you live under Jesus or under the Pharisees. Faith in the Son saves from condemnation. It saves from the law. Faith that believing in the Son in and by itself saves from the power and authority of the law, saves from the punishment by the law, is what saves people. And it is a plural you. It is what saves people from the power, the authority of the law. It is what saves people from the punishment by the law. This is the heavenly spiritual truth that Nicodemus and the spiritual system he represents did not and could not understand. Like they could not understand the wind, the spirit, where it comes from and where it goes. At marami rin sa so-called Christians ay hindi nakakaunawa nito, tulad ni Nicodemus. John 3:19-21. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, meaning si Jesus, ang Jesusness, ang grace and love ay naparito sa sanlibutan, ngunit inibig pa rin ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag. Inibig pa rin ng mga tao ang sin, ang law, ang condemnation, ang imprisonment, ang punishment by and in the law. Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. John 3:22-25. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili sila roon ng kaunting panahon, nakasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala si Juan ay nagbabautismo naman sa Inon, sapagkat maraming tubig doon. Pumunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. So the law and the ordinances are sources of endless argumentations. Kung nagtataka kayo kung bakit marami ngayong mananampalataya, lagi nagtatalo, laging nagdidiskurso, lagi nag-aaway, numpayan uso na. Hindi yan bago. May kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang pagbasa, kanya-kanyang sekta, kanya-kanyang pagalingan. John 3:26-29. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagpabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang sino magtatanggap ng anuman maliban ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagala kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. So yung mga tao, sinasabi kay John, si Jesus na binautismohan mo, nagbabautismo na rin. Paano yan? Sabi ni Juan, mabuti, maganda. Hindi naman talaga ako ang Kristo. Dumating lang ako para hawanin ang daan para sa Kanya. So ngayong nandiyan siya, mainam, mabuti. John 3:30, nagpatuloy si Juan, He must become greater, I must become less. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Dapat nating tandaan na si Juan ang huling propeta ng Old Testament. So itong sinabi niya na ito ay hitik na hitik sa kahulugan. He must increase, meaning Jesus. John must decrease. So Jesus that represents the new covenant must increase, and John that represented the old covenant must decrease. Grace and love must increase. The law must decrease. So Jesus must increase. John must decrease. The new covenant must increase. The old covenant must decrease. Love and grace must increase. The law must decrease. Luke 16:16.
Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na taga-bautismo. Buhat noon ay ipinapangaral na ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi kaharian ng Pharisees, at ang lahat ay nagpupumilit na makapasok dito. Tandaan natin itong Luke 16:16, ha? Ang kautusan ni Moses at isinulat ng mga propeta, Moses and the prophets, ay may bisa hanggang sa pagdating lang ni Juan. Pagdating ni Juan, yun ang pagwawakas ng Old Covenant at nagsimula kay Jesus na kanyang pinaghawa ng daan ang New Covenant. So ang law, ang tatak, ang talab, ang power ng law, nagwakas pagdating ni John. Lalong-lalo na nung si Jesus ay nagsimula na ng kanyang pagbibigay ng magandang balita. At anong magandang balita? Na winakasan na niya yung law, na ang mga tao ay malaya na mula sa punishment of the law, iminigay ng Ama sa Langit ang forgiveness, ang kindness, ang love, ang grace. Pag naniwala ka dito ay kayo maliligtas. Saan ka maliligtas? Sa law, sa power ng law, sa kamatayan, sa kaparusahan ng law. Buhat noon nga daw, sabi ay pinangaral na ang magandang balita. Ano magandang balita? Jesus ends the law and sets you free from the law. Ano yung hindi magandang balita? Nung sila ay under the law pa. Because under the law, no one can be saved. John 3:31-32. Ang mula sa itaas, and may I say Jesusness, ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa, and may I say Mosesness, ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Tulad nung snake, yung bronze snake na itinaas ni Moses, mas mataas kaysa sa kanya. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. Jesus is above all, above the law and the Old Testament prophets, and let us emphasize, Jesus is above the law and even the New Testament teachers. Ang buong Old Testament should end in Jesus. Ang buong New Testament should look backward to Jesus. Jesus should be the center of all. Kaya ang lahat ng Old Testament ay dapat salain kay Jesus. Yung lalampas lang sa Jesusness, ang pwedeng ituloy. At yung iba, reference na lang, history na. At ang New Testament man ay dapat salain kay Jesus kasi marami rin mga iba-ibang katuruan after Jesus na umuso sa church hanggang sa modern church, hanggang all throughout history. So lahat ng pinag-aralan, itinuro ng Christian church mula nung panahon ni Jesus onward hanggang ngayon, dapat salain din yan kay Jesus. Kasi maraming sumisingit na mga teachings na on Jesus. John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang pot ng Diyos kasi mananatili sa kanya ang law and judgment. Linawin natin to. Whoever believes in the Son, meaning whoever believes that God sent His Son not to condemn and kill, but to save the world from death, meaning to save the world from judgment, meaning to save the world from the law through Him, the Son, and through grace and love. Whoever believes in the Son has eternal life, has rest, has peace. Whoever believes in the Son receives the kingdom of God. Kaya itinuro ni Jesus na prayer, your kingdom come. Anong kingdom yan? Luke 17:20-21. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. At wala ring magsasabing, narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. The kingdom of God is in you. The kingdom of God is within you. The kingdom of God is in your midst. Hindi yung kaharian na pupuntahan mo na lugar, ang kaharian ng Diyos na tinutukoy ni Jesus, at least in this particular instance, ay yung paghahari ng Ama sa ating puso na ang daladala ay kapayapaan, katahimikan, pag-ibig, kapayapaan. Nangyayari ito pag tinanggap mo si Jesus. Ano yung tatanggapin mo kay Jesus? Na pinawalang sala ka na niya, na pinawalang bisa niya ang law against you, therefore you cannot be condemned, you will not be judged. Ang bunga, you will have peace.
you will rest. And once rested and restful, you will be more loving. To see the kingdom of God, sabi ni Jesus, dapat ma-born again. Ang pagiging born again ay hindi lang pag-usal ng formula prayer o pag-anib sa isang grupo. Akala ng iba, pag may inusal kang repeat after me, say this prayer, born again ka na nga. Kasi kung totoong naboborn again ka na, nakikita mo na ang kingdom of God, pinaghaharian ka na ng Diyos, bakit ang dami-daming tinatawag na born again ng mga tao? Hindi pa rin tahimik, hindi pa rin payapa. Natatakot pa rin lagi, guilty pa rin lagi. Lagi pa rin takot sa judgment at lagi pa rin nagja-judge ng iba. Ang sabi, pagka na born again ka, you're a new creation. So, hindi lang yan sa pag-usal ng mga formula prayer. While the formula prayer could be the door, the entry point into that spiritual experience of being born again, it is not everything. It is not be-all. It is not all. Hindi tamang isipin ako walang nag-pray ka noon, ay congratulations, born again ka na, anak ka na ng Diyos, ligtas ka na. Pero kung hindi naiintindihan kung ano tungkol kay Jesus ang tinanggap, paano ka paghaharian ng Diyos? Pag tinanggap mo, naintindihan mo na si Jesus ay dumating para palayain ka from the law, bigyan ka ng kapayapaan, kaligtasan from the punishment of the law, at naghari sa iyo yung kapayapaan na yun, natahimik ka na, nawala yung guilt mo, natanggap mo ang iyong sarili tulad ng pagtanggap sa iyo ng Diyos, naibig mo ang iyong sarili at ang iyong kapwa, pinagharian ka ng Ama, di dumating sa iyo ang kingdom of God. Totoong na born again ka na. Pero kung hindi nangyayari yon, kahit ilang dasal lang gawin mo, hindi totoong na born again. Meron namang iba, akala nila kung umattend sila ng church, umattend ng Bible study, umattend ng camp, umattend ng ganito at ganyan, nagpabautismo, sumali sa isang sekta, born again na sila. Malalaman mo sa bunga, you will know a tree by its fruit. Nandiyan na ba talaga yung kapayapaan, yung pag-ibig, yung katahimikan, yung hindi ka na natatakot na ikaw yung makondemn o lagi ka pa rin takot. In fact, yung iba pagka na born again, according to what many people mean by being born again, lalo pa nga na-guilty lalong dumami yung guilt, lalong dumami yung takot, lalong tinatakot. Hindi totoong paghaharian ka ng Diyos kasi wala yung peace, wala yung rest, wala yung love. So marapat natin itong talagang reviewin. Ang pagiging born again ay hindi lang pag-usal ng formula prayer o pag-anib sa isang grupo. Marami nang gumawa nito pero di pa rin natagpuan ang kingdom of God. Hindi pa rin natagpuan ang rest at peace. To be born again ay ang muling pagsilang, pagbabago ng isip at pananaw from the old covenant by the law to the new covenant by grace and love. Ang tunay na pagiging born again ay lilipat ka from the law to grace, from Moses-ness, Pharisee-ness to Jesus-ness. Lilipat ka from guilt to being forgiven and knowing it and enjoying it. Lilipat ka from being afraid to peace. Lilipat ka from being judgmental to loving and accepting of people. No one can see, understand, receive, and experience the kingdom of God, meaning peace and rest given by Jesus, unless they change their minds about the law. Unless they are born again from Pharisee-ness to Jesus-ness. Unless they let John or the old covenant decrease and Jesus, the new covenant, to increase. It's all about changing one's mind from receiving judgment to receiving forgiveness. From guilt to freedom and peace. From fear to rest. From anger to love. This is what the kingdom of God is all about. It's not about a religious membership. It is not even a religious experience na kumisan emotional lang o guni-guni. It's not about reciting formula prayers. Being born again is so much more than that. At hindi yan maiintindihan unless ipagkaloob ng Ama. Unless magbukas tayo ng isip at puso tungkol sa tunay na mensahe ni Jesus. This is what the kingdom of God is all about, and it could be had by being born again in spirit, in thinking, in outlook, in attitude,
It is in letting the Spirit and love of Jesus reign in one's heart instead of the fear of the law, instead of the judgmentalism of the law. Ang magandang translation talaga ng born again ay hindi ipanganak na muli, kundi magbagong loob, magbago ng isip, maghunos dili tungkol sa law. Pag ikaw ay takot na takot pa sa law, nabubuhay sa fear of the law, punishment by the law, hindi ka pa talaga naboborn again. Kailangan ng pagbabago ng isip tungkol dyan. John must decrease. Jesus must increase. The old covenant must decrease. The new covenant must increase. Moses-ness, Pharisee-ness must decrease. Jesus-ness must increase. This is what happens pag ang isang tao ay nagbabagong loob, nagbabago ng isip, naguhunos dili, naboborn again. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, meaning the world under the law, but be transformed by the renewing of your mind about God's love. Then you will be able to test and approve what God's will is, that is to love you, accept you, forgive you, His good, pleasing, and perfect will. Pag-isipan ang tunay na Jesus-based kahulugan ng born again. Huwag ipagsawalang bahala kasi napakalaking bagay. Those that believe in the Son have life. Those that do not believe will not have life, but the wrath of God remains on them. Why? If you believe in the Son, you are freed from the law. If you do not believe in the Son, you are still under the law. Therefore, the wrath of God and the punishment of the law is still with you. That's why we have to be born again. It is not membership in any church. It is not a formula prayer. It is a changing of one's mind about God, about Jesus, about the law. Dapat yung maintindihan, unawain, reviewin. Pagpulay-bulayan, because everything else in our spiritual peace, spiritual rest, and spiritual growth depends on tayo ba'y tunay na born again na. God bless us all.